Maraming pangyayari sa ating lipunan kung saan hindi na nare-respeto ang mga nakatatanda. Minsan, kung sino pa yung edukado ang nauunang manlait at mangmata sa kanilang kapwa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si Dorothy Wilson ay 87 taong gulang na at sa kanyang edad ay noon pa lamang siya makakasakay ng eroplano. Magkahalong tuwa at kaba ang kanyang nararamdaman noong makarating na siya sa airport. Hindi niya alam kung saan siya pupunta kaya nagtanong siya sa isang empleyado na kanyang nakita. Nakangiti naman ito habang siya ay inaasikaso. Dahil lumaki sa probinsya si Mrs. Wilson, nakasanayan niyang inilalagay ang susi sa loob ng kanyang sapatos upang hindi ito mawala. Hindi niya naman lubos akalain na tutunog pala ang metal detector na kanyang madadaanan bago makasakay ng eroplano. Dahil roon ay pinagtinginan siya ng mga tao. Yung iba ay tumatawa pa dahil napansin nila na first time iyon ng matanda. Hindi naman makapaniwala ang flight attendant noong makita na business class ang ticket ni Mrs. Wilson. Dahil simple lamang ito at hindi naman mukhang mayaman. Pinaupo muna siya nito sa departure area at sinabing maghintay muna doon kasama ng iba pang mga pasahero. Matyagang naghintay ang matanda hanggang isa-isa nang tumayo ang mga tao upang sumakay sa eroplano. Pagpasok niya ay inasikaso siya ng flight attendant at inihatid sa kanyang upuan. Nagkataon naman na naroon na ang kanyang katabi. Isang lalaki na nakasuot ng formal na damit at halatang mayaman. Noong makita niya si Mrs. Wilson ay kumunot ang noo nito. Sabay sabi sa flight attendant ng mga salitang, "Sana pala, economy ticket na lang ang binili ko kung isang matandang pulubiri naman ang uupo sa tabi ko. Next time sabihin niyo naman ako para hindi sayang ang binabayad ko." Galit na sabi ng lalaki. Mahinahon namang sumagot ang flight attendant at sinabing may karapatang maupo si Mrs. Wilson sa upuan na iyon dahil pareho lamang sila ng ibinayad. Tumaas naman ang boses ng lalaki at sinabing hindi siya makapapayag na doon maupo ang mabahong matanda. Noong mga sandaling iyon, nagsalita na si Mrs. Wilson. Sinabi niya na ayaw niyang makipagtalo dahil lamang sa ganoong bagay. Sana pala ay economy ticket na lamang ang kanyang binili. Napatahimik naman ng ibang pasahero at napatingin sa matanda. Maya-maya pa, isang lalaki ang biglang tumayo at nagsalita upang ipagtanggol si Mrs. Wilson. Para sa kanya, dapat manatili ang matanda sa kanyang upuan. Ang bastos at walang modo niyang katabi ang dapat na lumipat sa economy class dahil sa hindi magandang asal nito. Pinaupo ng lalaki si Mrs. Wilson. Napansin niya rin na may nahulog sa wallet nito kaya kaagad niyang pinulot. Isa iyong lumang larawan ng batang lalaki. Napangiti si Mrs. Wilson at nagpasalamat. Sinabi niya rin na ang batang nasa larawan ay ang kanyang anak na piloto. Sa katunayan, siya ang nagpapalipad ng eroplano na kanilang sinasakyan. Nanlaki ang mga mata ng ilang pasahero sa kanilang narinig. Halata rin ang pagkagulat sa mukha ng kanyang katabi na kanina lamang ay ayaw magpaupo sa kanya. Noong mga sandaling iyon, tahimik na nakinig ang mga pasahero sa kwento ng matanda. Ayon kay Mrs. Wilson, lumaki siya sa probinsya. Mahirap ang kanilang pamumuhay. Mabuti na lamang at may maliit na taniman ang kanyang mga magulang kaya kahit papaano ay nakakaraos sila sa buhay. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid, kaya ramdam niya ang responsibilidad kapag wala ang kanyang mga magulang. Ang bunso niyang kapatid na lalaki ay may sakit sa pag-iisip, kaya kinakailangan nito ng dobleng pag-aalaga. Noong sumiklab ang 2 digma ang pandaigdig, ang kanyang ama ay nag-volunteer bilang isang sundalo. Bago umalis ang kanyang ama ay mahigpit siyang niyakap nito at sinabing, "Ikaw muna ang bahala sa iyong mga kapatid. Lalo na kapag nasa trabaho ang iyong ina. Ipangako mo sa akin na magiging maayos ang lahat habang wala ako." Subalit, makalipas lamang ang ilang buwan, nasawi ang kanyang ama sa digmaan.
Hindi na nakapag-asawa pa ang kanyang ina dahil abala ito sa paghahanap buhay. Sa paglipas ng mga taon, nagkaasawa na ang dalawa sa kanyang mga kapatid at nanirahan sa malayong lugar. Samantalang siya ay naiwan sa bahay kasama ang kanyang ina at bunsong kapatid. Gusto na sana niyang mag-asawa noon upang bumuo ng sariling pamilya. Ngunit hindi naman niya magawang iwanan ang kanyang ina. Sa edad na 28 ay nakilala niya si Peter, isang matipunong lalaki na nagmamay-ari ng munting lupain sa kanilang lugar. Nagustuhan siya ng binata at niyaya siya nitong magpakasal sa lalong madaling panahon. Subalit, sadyang mapagbiro ang tadhana. Dahil noong araw na iyon, ang kapatid niya na may sakit sa pag-iisip ay nagawang sunugin ang kanilang bahay. Sumugod si Peter upang sagipin ang kanyang kapatid, ngunit pareho silang binawian ng buhay. Dahil sa pangyayaring iyon, silang mag-ina ay tumira sa kulungan ng mga alagang hayop. At makalipas lamang ang ilang linggo ay nalaman niya na siya pala ay nagdadalang tao. Buong akala niya ay magiging maayos ang lahat, ngunit ang kanyang ina ay nagkaroon ng Alzheimer's. Ilang ulit nitong pinagbantaan ng kanyang buhay, maging ang kanyang ipinagbubuntis. Noong isilang niya ang sanggol na lalaki ay sinubukan niya itong alagaan. Ngunit dahil sa takot na baka kung ano ang gawin ng kanyang ina sa bata ay napagpasyahan niyang dalhin na lamang ito sa bahay ampunan. Masakit man sa kalooban, tiniis niya ito para sa kaligtasan ng kanyang anak. Lumipas ang maraming taon. Sumakabilang buhay na ang kanyang ina. Kaagad siyang bumalik sa bahay ampunan, ngunit ayon sa mga ito ay matagal nang wala roon si Kevin. Matagal niyang hinanap si Kevin, ngunit hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Hanggang nalaman niya ang tungkol sa isang organisasyon na naglalayong pagtagpuin ang pamilyang nagkawalay. Pinalad siyang makita si Kevin noong siya ay 85 years old na. At noong makita niya ang kanyang anak ay sinabi niya na pwede na siyang mamatay dahil alam niyang nasa mabuting kalagayan si Kevin. Noong matapos ang kwento ni Mrs. Wilson ay tahimik lamang ang lahat. Ngumiti naman ang flight attendant at naglakad ito patungo sa cockpit. At makalipas lamang ang ilang sandali ay narinig nilang nagsalita ang piloto. Sinabi niya na masaya siya dahil nakasama nila sa flight ang kanyang ina. Mahal na mahal niya ito at matagal niya nang napatawad. Alam niyang mabuting tao si Mrs. Wilson at karapat-dapat siyang irespeto. Noong maayos at ligtas nang makalanding ang eroplano ay mahigpit na niyakap ni Kevin si Mrs. Wilson. Iyon ang kauna-unahang beses na nayakap niya ang kanyang ina, makalipas ang napakaraming taon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento. Lagi nating tandaan na hindi natin lubos na mauunawaan ng isang tao kung hindi pa natin naranasan ang hirap na kanilang pinagdadaanan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.